Isko mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas, may kapiling ko ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung panalangin ay pagsamo mo, kailan may magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa Diyos lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Kung tayo'y magwawala, ako'y mabibigo, di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa Diyos lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa Diyos lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa Diyos ibigay. Good morning once again. Welcome to our program, Biblical Point. Ini si Rico Macho Villafuerte. May aga sa tanan nga amon nga taga-palamati sa sining nga programa, and we do hope na may ara kamong makuha in our little way ng mga aral ng Diyos na magagamit po natin, magiging gabay po natin sa ating buhay at makakatulong po sa ating pong pagpapatuloy ng ating mga paggawa in our everyday life. Alam niyo po kasi ngayon, napakaganda ng ating topic at pag-aaralan. Ito po ay magiging solusyon sa ating mga problema, worries, fears, mga nararamdamang hindi maganda sa ating kalooban. Ito po ay solusyon para sa kahirapan, sa mga nangyayari sa ating lipunan. Napakahirap ng ating mundong ginagalawan sa panahon na to, kagaya ng ating mga napag-aralan nakaraan, dahil tayo po ay nabubuhay sa mga huling araw na ang mga mapanahong ay mapanganib. Pag nakakabalita ka, mayroong minsan, yung tatay, pinatay yung kanyang asawa at anak dahil adik yung tatay.
Kawaawang bata, napakaliit pa dahil sa wala na sa katinuan, no? Yung isang individual, kaya nagagawa yung ganun. Mayroon naman hold up, mayroon naman nag-aamok dahil sa kalasngan. Napakaraming balitang masasama. May mga kababaihan tayo, nire-rape, tinatapon kung saan-saan, pinalaki ng magulang, kawawa paglaki, tapos doon lang mapupunta ang buhay. Kaya pinag-aralan din natin yung purpose ng life nung nakaraan. Na ang purpose pala ng buhay natin ay matuto tayong kumilala, maghanap sa Diyos, maglingkod, no? At matakot sa Diyos, kagaya ng ating binasa nakaraan. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That is the whole duty of man. No? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Dapat dito tayo magwakas. Saan? Sa pagkatakot sa Panginoon. Dahil ang pangako naman ng Diyos ay bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pag tayo po ay nakapasa sa ating mga pagsubok sa buhay, napakaganda ng pangako ng Diyos. Kulang yung milyong-milyong taon, bilyong taon na mabuhay ka dito sa lupa, dito sa universe, para ma-appreciate mo kung gaano kadakila, no? Gaano kamapagmahal ang isang Diyos na lumikha sa atin. Kulang yung bilyong-bilyong taon. Kaya ang ibibigay na reward sa atin pag tayo po ay nagtagumpay, ang buhay na walang hanggan. Dahil napag-aralan natin, napakalawak ng universo. Para maikot mo lahat yan, ma-appreciate mo ang kadakilaan ng Diyos, kailangan natin ng buhay na walang hanggan, mga kababayan. Pero sa mga nangyayari dito sa ating panahon, ang daming balita, iba-iba ang ating napapakinggan. Mayroong balitang korupsyon sa ating gobyerno, may mga balitang patayan, mga balitang sakuna, aksidente, kalamidad, kahirapan, yung tao may sakit. Ano ba ang solusyon sa lahat ng ating worry, sa ating fear, sa ating mga problema at bagabag sa kalooban na nararamdaman? Ano ba ang biblical point? Para tayo po ay matuto at maging malakas, para tayo po ay makapagpatuloy sa awa ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Pakinggan po ninyo sa isang talata ng Philippians, no? Or Filipos 4 at 6. Ganito po ang sinasabi ng biblical point. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ito po pala, pag sinabing huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, di ba? Ibig sabihin nun bawal. So ito ang payo ng Biblia. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, whatever it is, huwag kayong mababalisa, kundi sa lahat ng mga bagay, in all things, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na kay Kristo Jesus. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So sabi sa Biblia, no, be wary for nothing. Huwag kayong mag-worry, huwag kayong mag-alala. Sa ibang salin, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito po pala ang solusyon sa lahat ng kabalisahan. Bawal ng Diyos sa atin na tayo po'y mababalisa. Nakakaramdam ka ng problema, no, isipin, no, may sakit ka, no, ano pa? Iniwanan ka ng mahal mo sa buhay, namayapa na yung mahal mo sa buhay. Talagang nakakabalisa. Napakaraming bagay na nakakapagpabalisa sa atin. Iniisip mo paano pag-aaralin yung mga anak mo, kung single parent ka, wala kang katulong sa buhay, may sakit ka. Napakaraming kabalisahan sa buhay. May stage 4 cancer ka,
no? Stage 1 o stage 3, huwag kang mababalisa. Ang payo ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, kasama ang lahat ng bagay. No? Sa pamamagitan ng panalangin at daing. Ano pa man ang bagay na nararamdaman mo sa buhay na parang hindi umaayon sa'yo, no? Yung kapigaduhon, yung poverty, hirap ka sa buhay, wala kang trabaho, huwag kang mababalisa. Anong solusyon? Ang solusyon, kasing lapit lang ng tuhod natin at ng sahig. Lumuhod ka lang, kapatid. Lumuhod ka at manalangin ka sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Minsan sa buhay natin, kailangan pala natin na ipakilala kung ano yung hinihiling natin sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng freedom. No? Hindi naman alam lahat kaagad yung nasa puso natin. Kung ano yung susundin natin, kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok. Kung whatever decision that we have, ano ba ang nararamdaman natin? Ano ba ang gusto nating mangyari sa buhay? Pwede po pala nating ipakilala ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Mawawala ang lahat natin ng kabalisahan sa buhay. No? Paano? Sabi sa Biblia, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na kay Kristo Jesus. Alam niyo mga kababayan, yung kapayapaang mula sa Diyos, kahit bilyonaryo ka, hindi mo mabibili ng pera. Ma-attain mo lang yon sa pamamagitan ng panalangin at daing sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakilala mo kung ano yung gusto mo, anong kahilingan mo. Kahit bilyonaryo ka pa, hindi mo kayang bilhin ang kapayapaang mula sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip na kay Kristo. Kaya nga meron minsan nababaliw Meron nawawala sa sarili. Bakit? Wala silang kapayapaang mula sa Diyos. Pero kahit mahirap ka lang, kahit di ka mayaman, minsan wala kang pambili ng bigas, wala kang pambili ng ulam, wala kang pang matrikula ng iyong mga anak. Nananalangin ka sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa iyo, kapatid. Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. At yun ang mag-iingat sa iyong puso at sa iyong pag-iisip na kay Kristo. Kahit anong kabalisahang nararamdaman mo sa buhay, kailanman hindi ka magpapakamatay. Bakit? May kapayapaan kang mula sa Diyos. Hindi po nabibili ng pera ang kapayapaan mula sa Diyos, mga kababayan. Kahit sino ka pa, meron nga bilyonaryo, hindi niya alam saan lalagay yung kanyang pera. Nababalisa din yun. Nababalisa yun, baka mamaya akyatin yung bahay niya. Diba? Nababalisa yun, kanino niya ipapangalan yung kanyang mga ari-arian dahil hindi niya pwedeng ipaalam kung saan galing. Nababalisa yun, baka mamaya ma-hold up siya. Nababalisa yun, baka mamaya. Di ba? Hindi lang ibig sabihin na mayaman ka, wala kang kabalisahan, wala kang problema. Marami pong kabalisahan ng mayayaman, mga kababayan. Minsan, di ka makatulog. Baka hindi ka na magising. Saan mapupunta yung pera mong bilyon-bilyon? Yun ang sinasabi sa Biblia. No? Yung pinaghirapan mo, mapapasa kanino kaya? No? Ikaw na hangal, sabi sa Biblia. No? Sinabi mo sa sarili mo, mag-iipon ako, pupunuin ko yung aking bangan. No? Pagagalakin ko ang aking sarili. Kasi kontento na siya dahil napakarami niyang pera. Nakalimutan ng Diyos. Minsan nababalisa din yun dahil saan niya ilalagay kayong pera. Yun nga ang kanta, di ba? He doesn't even know where to bring. No? The diamonds, golds, napakarami niya. Hindi niya alam saan niya ilalagay. Napag-aaralan natin nakaraan, di ba? Ang mayayaman sa sanglibutang ito, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ang pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi umasa sa Diyos na sila'y maging maibigin sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yung mayaman, nababalisa yun sa maraming bagay. Yung mahirap, ganun din po. Nababalisa tayo sa maliliit na bagay. Saan tayo kukuha ng pangkain, pambigas? Napakasimple lang. Ang solusyon doon para mawala ang ating kabalisahan, ipakilala ninyo
ang inyong kahiligan sa Diyos. Panginoon, wala po kaming pambili ng bigas. Panginoon, may sakit po yung aking anak. Panginoon, sana pagalingin niyo po yung aking magulang, yung aking kabiyak ng puso. Sana pagalingin niyo po. May problema ka, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Pag nananalangin ka, ilalayo ng Diyos pati yung mga anak mo. Walang adik sa mga anak mo. Tutulungan ka ng Diyos na maialis sila doon sa mga kasamaan sa paligid. Pagka mapanalanginin tayo sa Diyos at pinapakilala natin sa Kanya kung ano yung gusto nating mangyari sa ating buhay. We should know and understand. And we should plan our direction in life. Kung ano ba talagang gusto mong maging. Because life is what we make it. We are the captain of our soul. No? Ang Diyos magbibigay sa atin ng gabay. Ngayon, kung alam natin kung ano yung gusto nating maging, ipakilala natin sa Diyos yun, hingin natin sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na nasa Kristo. Kahit, halimbawa, isa kang teacher o professional ka, pulis, doktor ka man, nurse, government official ka man, no? Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao, o wala kang sinasabi sa lipunan, nakakulong ka, halimbawa, sa pitan ng mga tao, single mother or father ka, o kaya, babaeng bao ka, balo ka na, halimbawa, o wala ka namang partner sa buhay, wala kang asawa at anak, may sakit ka, lahat yun, puro may kabalisahan lahat tayo, mga kababayan. Pero isa ang solusyon ng kabalisahan natin. No? Huwag tayong magpapakamatay, huwag tayong mawawala sa sarili natin. Bakit? Pagka mananalangin po pala tayo, yung kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng ating mga pag-iisip, mag-iingat. No? So hindi ka mababaliw, mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na kay Kristo Jesus. Pati pala ang Panginoong Kristo, iniingatan niya rin yung ating puso at ang ating kaisipan, mga kababayan. Kaya napakahalaga sa buhay na ito na bago tayo matulog, manalangin ka. Pag-isip mo sa umaga, don't forget to praise our Creator and then give thanks. Manalangin ka. Ano bang gusto mong maging sa buong araw? Every day that we are given life, it's already a blessing. And the following day, we don't know kung tayo ba ay magigising pa. Hindi natin alam. That is the mystery the other day. Kasi sabi sa Biblia, doon sa isang talata ng Santiago, ito po ang sinasabi ng Biblia. Ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. At pakinggan po ninyo sa 5 ng Santiago. Sa 4 yan. Ito. Kayo nga, 4:14. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. We don't know, we are not certain about what is gonna happen tomorrow. No? Bakit? Sabi sa Biblia, kayo nga'y isang singaw, no? Na hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? No? Nasa sandaling panahon lumilitaw at pagdakay napapawi. Yung isang sikat nating basketballista, di ba? Alam niya ba yung mangyayari kinabukasan ng pagsakay niya doon sa chopper nila, sa helicopter? Kasama pa ng ibang mga kapwa-tao natin na pupunta lang sila doon sa basketball, yun na pala ang kanilang magiging katapusan. Pero bilyonaryo yun, napakayaman nun. Napakasikat na tao. Very famous. Sabi sa Biblia, totoo ang sinasabi ng Biblia. Kayo nga'y, sandaling panahon, isang singaw, pagdakay napapawi. Napakabilis po ng panahon. Pinanganak po tayo, napakaliit natin ngayon. Midad na po tayo. This is high time na maghanap tayo ng Diyos sa buhay at lagi tayo magtagubilin sa Diyos, manalangin tayo. Bago ka kumain, manalangin ka para bigyan ka ng yung kakainin natin, magbibigay ng lakas sa atin, linisin ng Diyos, di ba? Ano man ang dumi ng pagkain mo, pwede namang hipa ng Diyos yan. O lumayo sa'yo yung mikrobyo, hindi mo ngayon makain, hindi ka magsusuka. Diba?
hindi ka magkakasakit. Pwedeng gawin ng Diyos yun pag ang pagkain na kinakain po natin ay pinapanalanginan natin bago natin kainin at ipagpapasalamat natin. Kasi yun ang sabi sa Biblia, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, napakahalaga po pala ng pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Lahat ba ng panalangin natin nakakarating ba sa Diyos? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Lahat ba kaya ng ating daing nakakarating kaya sa Diyos? Good morning! No, wala kagid kasaka konsigapon kag maka-shake hands. Sa diin. Uli ko pero abot kay sobra ka busy doon sugat sa mga bata, no? Kay Langga Christine. Cons, good topic. Okay. Eman Dumaran, good morning, Counselor. Good morning, Sir Eman. No? Mahidang pagpamati sa inyo tanan. Our question, what is the biblical point? Lahat ba ng ating panalangin, our prayer, nakakarating ba sa Diyos yun? Ano ang biblical point? Pakinggan natin. Dito po sa isang talata ng Panaghoy, sa 2 at 14. Ganito po ang 2:44 ng Panaghoy. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Mayroon pa ng panalangin na hindi makadaan. Tinatakpan ng Diyos ang kanyang sarili ng mga alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. So, hindi po lahat ng panalangin natin ay nakakarating po sa Diyos. Bakit po kaya? Kasi minsan, sabi sa Biblia, sabi ng tao, ako dalangin ako ng dalangin, parang hindi naman ako pinapakinggan ako, matagal na akong humihiling parang wala namang, hindi naman naibibigay ng Panginoon. Kasi tama sabi sa Biblia, tinatakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anumat hindi makadaan ang anumang panalangin. Meron po palang panalangin na pagka tinakpan ng Diyos ng mga alapaap ang kanyang sarili, hindi pala makakarating yung panalangin natin. Alam niyo po kung bakit mga kababayan. Ano kaya ang dahilan? What is the biblical point about it? Why those prayers cannot be heard by our God? Ano kaya ang dahilan? Pakinggan po ninyo. Sa sinasabi dito sa isang talata ng Santiago, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan. Hindi ako nagkakamali na sa 4 ng Santiago at 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat masama ang inyong hinihingi upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Meron palang humihiling sa Diyos, humihingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, masama yung hinihiling niya. Kaya tinatakpan ngayon ng Diyos ang anumang panalangin para hindi makarating sa Kanya. Nagsisihingi kayo, sabi sa Biblia, hindi kayo nagsisitanggap. Bakit? Sapagkat masama ang inyong hinihingi upang inyong gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya minsan siguro, may panahon sa buhay natin, lagi tayo nang hingi ng hingi sa Diyos, hindi tayo tumatanggap. Bakit? Kasi masama po yung ating hinihingi. Baka maging masama rin tayo, gugugulin natin sa kalayawan. Halimbawa, humingi ka sa Diyos, Panginoon, sana maging mayaman ako. Para maging sumikat ako, marami akong ganito, marami akong ganyan. Gusto ko ganito, ganyan. Siguro, kaya ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi binibigay sa atin. Kasi tama sabi sa biblical point, kayo'y nagsisihingi, hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat masama ang inyong hinihingi upang inyong gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit tinatakpan ng Diyos ang anumang panalangin upang hindi makadaan. Ginagamit pala ng Diyos yung alapaap. Hindi pala makakarating yung ating panalangin pagka masama ang ating hinihiling. Pero tiyak na tiyak, pagka mabuti ang ating hihingin sa Diyos,
sigurado, no? Sigurado makakarating sa Diyos yun. Siguradong pakikinggan ka ng Diyos pagka isa kang taong matuwid, no? Kilala niyo po si Elias, mga kababayan. Alam niyo po may isang instansya sa Biblia na may isang matuwid na tao na nanalangin sa Diyos. Ito yung kanyang panalangin. Tingnan niyo kung pinakinggan ng Diyos. Napakahirap nitong klase ng hinihingi ng panalangin. Pero pagka matuwid ka pala sa harap ng Diyos, pakikinggan ka ng Diyos at mabuti yung hinihingi mo. Ito po, sa isang talata ng Santiago, sa 5 at 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Matindi itong panalangin ni Elias. Buong ningas pag nanalangin si Elias. Anong panalangin niya? Na huwag uulan. Anong nangyari? At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Pagka ang isang tao pala matuwid, no, kagaya ni Elias, no? Pagka mananalangin ka pala sa Diyos, pakikinggan ka ng Diyos no matter how far, no matter how hopeless. Imagine mo 3 taon, wag umulan, mananalangin ng ganun. Imagine mo pinakinggan ng Diyos, hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Pagkatapos ng 3 taon at 6 na buwan, anong ginawa ni Elias? Nanalangin ulit si Elias at muli siyang nanalangin. At ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Kagaya si Elias, isang taong matuwid, napakahirap ng panalangin na hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Tapos pagkatapos nung nanalangin naman siyang umulan, nakikita po natin, pagka tayo matuwid sa harap ng Panginoon, hindi sa harap ng tao. Kasi iba naman yung sa harap ng tao eh. Meron matuwid sa harap ng tao, pero hindi matuwid sa harap ng Panginoon kasi tinitingnan ng Diyos sa atin yung ating mga puso, mga kababayan. Sabi sa Biblia, ang puso ay magdaraya at totoong masama. Sinong nakakaalam? Akong Panginoon ang sumisiyasat ng bawat puso ng tao. Kaya alam ng Diyos yung laman ng kalooban natin eh. Kung yung ating ginagawa ay kapaimbabawan o kaplastikan, alam ng Panginoon yon. Siya lang ang pwedeng makahatol nun dahil siya lang ang nakakasiyasat ng puso ng tao. Sabi sa Biblia sa 17 at 9 ng Jeremias, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Sinisiyasat pala ng Diyos yung isip at saka yung puso. Kung alam na ng Diyos lahat yan, ba't niya pa sisiyasatin? Kung alam na ng Diyos yung ating mga puso, bakit niya pa gagawin yun? Ba't niya pa sisiyasatin yung ating mga puso? Ba't pa tayo ng Diyos bibigyan ng pagsubok kung alam niya ng lahat sa atin? Kaya tayo binibigyan ng Diyos ng pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng trials para masiyasat niya, no? Kung talagang iniibig natin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya minsan pag tayo po'y mananalangin, sabi sa Biblia, the biblical point is, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Obligasyon pala natin yun. We cannot assume na alam na kaagad niya na kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Hindi. Kung ano yung nararamdaman ng puso natin, kailangan natin ipakilala sa Diyos. Alam ng Diyos yung kailangan natin bago pa natin ibuka ang ating mga bibig, sabi sa Biblia. Pero yung kaibuturan ng ating mga puso, mga kababayan, sinisiyasat ng Diyos yun. Kaya bago pa man siyasatin ng Diyos yun, bago ka pa man bigyan ng pagsubok, manalangin na po tayo sa pamamagitan ng panalangin at dadaing tayo sa Diyos. Talagang buong ningas, kagaya ni Elias. Kung mayroon kang hihingin sa Diyos, medyo mabigat na bagay, hingin mo ng buong ningas. Ipagkakaloob ng Diyos yun, kagaya ng panalangin ni Elias. Kagaya din ng panalangin ni Ezekias, no? Kung kilala niyo po si Ezekias, mga kababayan, doon sa Isaias nakasulat,
malapit na siyang mamatay. Pero sabi niya, nanalangin siya sa Diyos. Nakita ng Diyos yung kanyang paglakad na matuwid. No? Sa loob ng maraming panahon, alam niyo po, dinagdagan ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 taon. In-extend ng Diyos yung kanyang buhay ng 15 taon. Sabi sa Biblia, narito, sabi niya, nakita ko ang iyong mga paglakad, ikaw ay naglingkod ng maayos, narito, binibigyan kita ng 15 taon. May extension pa lang buhay. Pwede pa lang gawin ng Diyos yun. Kaya hindi ibig sabihin na ipinanganak tayo, doon ka na mamamatay hanggang 36 ka lang, hanggang 20 ka lang. No, hindi. Pwede palang i-extend ng Diyos yung buhay natin. No? Minsan, mayroong kinukuha na ng Diyos yung buhay kasi sabi sa Biblia, 57 at 1 ng Isaias, ganito po ang sabi ng Biblia, mga kababayan. Ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdadamdam at ang mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaang darating sa kanila. Itong matuwid na to, no? Pag namamatay, walang nagdadamdam, no? Itong mga taong mahabagin, minsan pumapanaw din kahit matuwid ka, kahit mahabagin ka, maawain ka sa kapwa, pero walang gumugunita na ang matuwid yung mahabagin ay naaalis sa kasamaang darating. Posible kasing mahalubaliuhan tayo ng kasamaan ng sanlibutan. Kaya minsan, mayroong pinagpapahinga ng Diyos ng maaga. Pero nung pinanganak po tayo, hindi naman dinictate ng Diyos na hanggang 20 ka lang, hanggang 30 ka lang, hanggang 40 ka lang, hanggang 50 ka lang. Hindi. Pwedeng i-extend ng Diyos yun pag nakita ng Diyos na tayo'y may takot sa Kanya. Pwede naman kunin ng Diyos ng mas maaga ang buhay natin pag nakita niya na darating ang panahon, pwede kang mapahama. Kaya yung mga matutuwid, minsan, tama yung kasabihan eh. Minsan pag mabait ka, kinukuha ka na eh. Kasi, alam nyo po, the biblical point is, ang matuwid, kaya pala kinukuha ng Diyos na maaga, kasi ayaw niya na mahalubiluhan ka pa doon sa kasamaang darating. Baka pagdating ng panahon, mapapasama ka pa. Kagaya ng ating mga nababasa sa Biblia. Sa umpisa, mabuti sila eh. Dumating ang panahon, nagtalo sila sa Diyos. Kagaya ni Judas, tinawag pa siyang maging apostol. Dumating ang panahon, pinagkanulo niya ang Panginoong Kristo. No? Kaya may mga punto sa buhay natin na dapat maintindihan at ma-realize natin. May kinukuha ang Diyos, medyo bata pa, kasi ayaw niya na mapasama kapag dating ng panahon. Mayroon namang naglingkod ka ng matuwid. Dahil sa paglilingkod mo, nagkasakit ka, nahirapan ka. Pinakikita naman ng Diyos yung paglilingkod mo na maayos at matuwid. Pwede naman i-extend ng Diyos ang buhay mo dahil nakikita niya na hindi ka naman mapapahamak pagdating ng panahon dahil isa kang matuwid na tao at nakahanda kang sumunod sa aral ng Diyos. Kaya dapat maintindihan natin yun, mga kababayan. Meron namang namamatay dahil sa kagagawa ng tao because of our freedom. Sabi sa Biblia, bakit ka mamamatay sa hindi mo pa kapanahunan? Bakit mo sisirain ang iyong sarili? Huwag kang lubhang magpakapantas. No? Meron tao kasi talagang lubha magpakapantas. Ang kala nila sa sarili nila, matindi na yung kanilang achievement sa buhay. Meron naman, sinisira niya yung kanyang sarili. Namamatay, hindi mo pa panahon. May panahong itinakda ang Diyos sa atin. Pero, siya mismo yung nagpaaga, drugs ka ng drugs. You imagine, di ba? Meron namang namamatay, bunga ng krimen. Kagaya nung nabalitaan natin, yung bata, maliit na bata, pinatay ng tatay, pati yung kanyang asawa, dahil addict. May namamatay, hindi naman kalooban ng Diyos yung pagkamatay. Mali naman yung sinasabi na, ay, namatay kaya kasi kalooban na ng Diyos na mamatay. Hindi po ganun yung biblical point, mga kababayan. Kung may namamatay, bunga ng krimen, halimbawa, sinaksak, pinatay, may ginawa ng masama, ipinahintulot na lang ng Diyos yun. Pero hindi yun kalooban ng Diyos na hindi niya gusto yun. Kung gusto niya yan, ba't niya papaparusahan? Siya pala may gusto nun. Ipinahintulot na lang niya yun bilang may-ari ng buhay. Pinahintulot niya yung paggawa mo ng kasamaan. Pero hindi niya kalooban yun. Kasi kung kalooban niya, hindi niya paparusahan yung pumatay dun sa bata at saka dun sa babae. Na yun ang dapat nating maintindihan, mga kababayan. Kaya alam nyo, napakalawak ng Biblia. Pinag-aaralan na po natin yung mga punto, the biblical point that we have and we need to understand in our everyday life. Kaya ano pa mang kabalisahan?
sa buhay. May cancer ka, halimbawa stage 4. Manalangin ka, kapatid. Manalangin po tayo, mga kababayan. Malay mo, may awa ang Diyos, makasurvive ka. Kasi ako, galing din po ako sa oncology before. Mayroong stage 1, namamatay. May stage 4, nakakasurvive. Sabi nga nung kaibigan kong doktor, alam mo Rico, dati nung stage 1, ganito ang payo ko. Okay, hindi masyado ano. Pag stage 4, matindi talaga ang payo ko dyan. Disiplina. But when I get old, sabi niya, mag-80 na ako. I realize na may stage 1 na namamatay, may stage 4 nakakasurvive. Vice versa at the same time. May stage 4 namamatay, stage 1 na nakakasurvive. Kaya, nung tumanda na ako, Rico, bilang doktor, sabi niya, isa na lang ang naging payo ko sa kanila. Just pray. Kaya napakahalaga po ng panalangin, mga kababayan. Bago ka matulog, balisang-balisa ka, always remember there is another day tomorrow. Hindi man umaayon sa iyong panahon ngayong araw, nahihirapan ka sa buhay, huwag kang makalimot sa Diyos, kapatid. Manalangin ka, sabi sa Biblia, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip na kay Kristo Jesus. Hindi kayang bilhin ng pera, no? Kahit bilyonaryo ka pa, yung kapayapaang nagmumula sa Diyos. At yun ang nag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip, mga kababayan. Kung nananalangin ka sa Diyos, ilalayo ka niya sa lahat ng kasamaan. No, sa mga bisyo, sa drugs, sa kalayawan, na sumisira ng buhay, lalo na ng ating mga kabataan. Kaya alam niyo po, mga kababayan, napakahalaga po na mayroon tayong kinikilalang Diyos sa buhay. Malibang tulungan tayo ng Diyos, mahihirapan po tayo dahil napakahina nitong ating katawan. Kaya nga ang payo ng Biblia, kailangan manalangin ka. Magpupuyat ka, mahina yung laman eh. Basahin natin sa Mateo 26 at 41. Ganito ang sinasabi sa Biblia, mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig. No? Because we have a spirit inside of us. No? Ang espiritu sa katotohanan may ibig. Malakas kasi yung espiritu eh. Datapwat, mahina ang laman. Sabi ng Panginoon sa Kristo yun, magpuyat kayo at panalangin. Kasi ang Panginoon sa Kristo, habang naglalakad sila, yung Panginoon sa Kristo nananalangin kasi siya. Nagpapatira pa yung Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Napakasubmissive ng Panginoon sa Kristo sa Diyos Ama, no? Napaka-submissive niya. Nananalangin siya. Lumapit sa kanya ang mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. Yung mga alagad natutulog. Yung mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo. At sinabi niya kay Pedro, hindi kayo maaaring makikipagpuyat sa akin ng isang oras? Sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi ba kayo makipagpuyat sa akin ng isang oras? Sabi niya, kayo'y magpuyat at magsipanalangin. No? Upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Kaya para huwag tayong pumasok sa tukso o temptation, kailangan po pala nung pananalangin din. Sapagkat ang Espiritu sa katotohanan, no, indeed the Spirit, ang may ibig, sabi niya, datapwat mahina ang laman. Alam ng Panginoong Kristo yun, dahil nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, He is the mediator between God and man. Kasi He is the only being, no, nakakaramdam ng pagiging Diyos at naramdaman niya din ang pagiging tao kasi nga nagkatawang tao siya. Hindi ka po pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao na hindi mo naramdaman ang feeling of divinity o nung pagka-Diyos at hindi mo rin naramdaman yung feeling ng isang tao. Kaya nga sa Biblia, sabi sa Biblia, may isa tayong tagapamagitan, isa, no, sa Diyos at sa mga tao. Sino yon? Ang taong si Jesucristo. Nung nagkatawang tao siya. Kaya siya ang pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Walang pwedeng maging tagapamagitan kung hindi ng Panginoon sa Kristo naramdaman ang pagka-Diyos at hindi niya naramdaman ang pagiging tao. Perfectly, kumbaga sa isang hukom, walang bias eh. Yung isang hukom, pag nakikinig,
talagang blanco ang isip nun. Yung pakikinggan niya lang yun dun, yung katwiran. So that he can, therefore he can make a final and exact judgment. No? Yung talagang hustisya. Ganon din naman ang pagiging tagapamagitan. Kailangan ramdam mo rin itong isa, ang pagiging Diyos, at ramdam mo rin ang pagiging tao, exactly the same, para magiging tagapamagitan ka sa Diyos at sa mga tao. Kaya nga, sabi ng Panginoon Kristo, reliable yung sinasabi niya, magpuyat kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan may ibig. Alam niya ang Panginoon Kristo because He is a Spirit from the beginning. No? Ang Diyos ay Espiritu din. Alam niya yung pakiramdam ng Espiritu. Sabi niya, ang Espiritu sa katotohanan may ibig. Datapwat, mahina ang laman. Kasi nga nagkatawang tao siya. So alam niya ang pakiramdam ng tao. Ang tao natitim, ang tao natutukso, ang tao may kahinaan, ang tao nagugutom, nauuhaw, to the extent ang tao may kamatayan. Kaya alam ng Panginoon Kristo. Kaya ang utos niya, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Naintindihan niyo po mga kababayan kung gaano kahalaga ang pananalangin. Pero dapat sa ating pananalangin, sa ating paghiling sa Diyos, kalakip doon ng pananampalataya. Hihiling ka sa Diyos, sabi sa Biblia, ang lumalapit, lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos. Mananalangin ka sa Diyos. Dapat, pagtitiwalaan mo na yung pananalangin mo, bibigay ng Diyos yun. Kailangan may pananampalataya ka. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, kalakip din nun, may kasamang paggawa. Kasi nga, sabi doon sa gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag mananalangin tayo ngayon, Panginoon, sana ganito po, sana gumawa po tayo, kikilos tayo, lalakad tayo, gagawin natin. O pagdating mo doon, magugulat ka, parang hindi mo naman alam lahat, nagawa mo pa rin yung isang bagay dahil yun sa pananalangin mo sa Diyos. Narinig ng Diyos yung gusto mo, pinakinggan ka ng Diyos. Ipinagkaloob sa'yo ng Diyos dahil hindi naman masama yung hinihingi mo. Lalo na kung hihingi ka ng karunungan about doon sa salita ng Diyos. Pag yun ang hinihingi natin, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Tiyak na tiyak yun. Anong talata? Pakinggan po ninyo. Sa isang talata ng Santiago, 1 at 6. Ganito po ang sinasabi. Umpisahan natin sa 5. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi siya sa Diyos. Kay nino tayo hingi ng karunungan, mga kababayan? Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Kaya tiyak yun, ibibigay ng Diyos yun pag hinihingi mo karunungan mula sa Diyos. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Kaya dapat, paghihingi tayo ng karunungan mula sa Diyos, lakipan natin ang pananampalataya, mga kababayan. Yun ang payo ng Biblia. That is the biblical point. At pag ang Diyos ang nagbibigay, hindi ko konti. Meron minsan nagbibigay sa'yo ko konti, susumbat pa sa'yo. Pero ang Diyos, pag nagbibigay siya ng sagana at hindi pa siya nanunumbat. Kumbaga, more than what you are expecting, ang ibinibigay ng Diyos sa'yo. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya. Pag hihiling ka, sampalatayanan mo na ibibigay ng Diyos sa'yo yun. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Kasi kagaya ka lang ng tubig sa dagat na ipinapadpad ng hangin sa magkabila kung wala kang pananampalataya. Naintindihan niyo po mga kababayan? Kaya yun po ang isang sikreto para maalis ang ating mga kabalisahan. Isa kang mayaman, isa kang negosyante, isa kang kilala sa lipunan, napaka-busy mo, ang dami mong ginagawa, ang dami mong obligasyon. The only outlet that you have, hindi yung pag-iinom, hindi yung paglalasing. No? The only outlet that you have, kung may pananampalataya ka sa Diyos, is through prayer.
sa pamamagitan ng panalangin. Yung kanta natin kanina, di ba? Tangi kong panalangin ay pagsamo, kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko. Ang apoy kasi sa Biblia, parang aral ng Diyos yun. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa Diyos lamang iaalay ang aking buhay, sa Diyos ibibigay. Di ba mga kababayan, napakaganda po nun na nananalangin tayo sa Diyos. Hindi solusyon sa problema ang paglalasing, hindi solusyon sa problema ang pagpapakamatay, hindi solusyon sa problema ang pagdodroga, hindi solusyon sa problema ang barkada. Lalo na sa mga kabataan, ang solusyon sa problema kasing lapit lang ng tuhod mo at sahig. Lumuhod ka, kapatid, at manalangin. Dahil laging may awa ang Diyos pagka mabuti ang ating mga inihiling. Ipanalangin natin yung ating bansa na sana mabawasan ng korupsyon. Ipanalangin natin yung ating mga leader, yung ating mga pinuno, na sana katukin ng Diyos ang kanilang mga puso, na sana wag masyadong maging sakim sa kapangyarihan at sa kayamanan, kundi bagkus, it should be properly distributed. Palakasin ng ating edukasyon, yun ang dapat nilang bigyan ng pondo, no, to protect our posterity, our future generations. Sana ipanalangin natin yung mga namumuno sa ating bansa na gumawa ng batas na mabuti. Gumawa ng batas na sana walang daan na bago na sisirain para makatipid yung ating bansa. At kung makatipid ang ating bansa, mapupunta sa ating mahihirap na mga kababayan. Wala tayong mga kababayan na nakikita na nagpapalimos sa daan, nagpapalimos sa labas ng simbahan, namamatay sa gutom, sa uhaw, sa ginaw. Wala tayong napapabayaang mga kababayan. Sana ganun po ang ating panalangin para sa ikauunlad ng ating mga bansa, ang ating bansa. Pati yung ating mga kaaway, ipanalangin po natin, no? Sabi sa Biblia, pag ang kaaway mo'y magutom, pakanin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Parang mainit sa ulo niya yun, parang bagay. Ginagawa mo na ito ng masama, pinapakain pa ako, pinapainom pa ako. Ipanalangin natin sa Diyos na baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso. Ganun po mga kababayan, kaya kung mayroon po kayong problema, mayroon kayong kabalisahan sa buhay, ang payo ng Biblical Point, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, pag nakilala na ang kahilingan mo, ano ba yung gusto mo mangyari? At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi masayod ng pag-iisip, kahit gaano ka katalino, no? Kahit gaano ka kayaman, hindi mo kayang masayod ang kapayapaang mula sa Diyos. Ang kapayapaang mula sa Diyos, na di masayod ng ating mga puso, no? Ng ating mga pag-iisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip. Kahit na ikaw ng pinakamahirap, kahit ikaw ng pinakawalang-wala sa buhay na to, mga kababayan, dumaing ka lang sa Diyos. Ipakilala mo ang iyong kahilingan sa Diyos dahil may awa ang Diyos. Ang magandang araw po sa inyong lahat. Ini si Rico Macho Villaferte. I hope that you learned somehow. May natutunan kayo sa ating biblical point. And if you find interesting ng ating topic, please don't forget, no, to like and share, no, our discussion here. And welcome naman po ang lahat dito na pwede po dito na makapagtanong, pwede pong pumunta dito ng live para makapag-share ng kanilang biblical insights or biblical point. May aga kay Good AM Conce, kay Dabi Marie Salcedo, kay Pang Montelibano, Gainyo Chansa, Miranda Service, Rico Villaferte, same kay Kong Karap, may prinsipyo. Kong mayong aga, good morning, good day. Nukod sa tanan nga among taga-Palamati, madamo gid nga salamat sa inyo. Medyo kulang na sa panahon kay masugat pa ko sa akon mga kabataan. And kita-kita taliwat, no? Pag sa akon nga mga grupo dira, may aga kay Mayor, may aga sa inyo. Mayor Elcid,
kay Vice Inoy, no, Nubero, may aga, and the rest of the councilors, like Kaplindi, mga kapitan na upod namon. Pagsakon, miguman nga rasagwa kay Counts June, no? Tumbuwa, lapit na sa magbalik. May aga sa inyo tanan, kag madamong gid nga salamat. Tani, i-share nyo man, kag i-like ang aton nga page para at least damo makabate. No, for them to take away all the worries and fears in life. Napakahalaga na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia 4:4 ng Mateo, sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Always remember, the best principle in economics, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Good day to everyone. Salamat sa Diyos.